It is 4 p.m. We're bringing developing news. And the stories behind the headlines. This is StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. Some stories are watching this Thursday, April 24. The National Security Council has revealed indications of Chinese interference in the upcoming Philippine midterm elections. NSC Assistant Director General Jonathan Malaya confirms the presence of influence operations targeting candidates opposed to China's interests. Local proxies are reportedly and supposedly amplifying narratives originating from Beijing, including claims that the Balikatan exercises threaten regional stability. The Philippine Navy confirmed that they've detected Chinese aircraft carrier Shandong and a surveillance vessel operating off the northern coast of Luzon on April 22nd. The Shandong was located approximately 2.23 nautical miles southwest of Babuyan Island, well within Philippine archipelagic waters. Meantime, the surveillance vessel was spotted 33.11 nautical miles northwest of Dalupiri Island. Former Vice President Leni Robredo has endorsed alyansa para sa bagong Pilipinas Central candidates Manny Pacquiao and Ben-Hur Abalos. Pacquiao and Abalos held campaign activities in Robredo's bailiwick of Naga City, where she called Pacquiao trustworthy. Robredo also expressed support for Abalos, citing his help for Naga after the onslaught of severe tropical storm Christine in 2024. And Vice President Sara Duterte campaigned for the so-called Duterte senatorial candidates. This follows the advice from her father, former President Rodrigo Duterte, to urge voters to vote straight for the group, which consists of PDP Laban candidates, Representative Camille Villar, and, of course, re-electionist Senator Amy Marcos. She also confirmed that family members, including Kitty Duterte, will join the campaign effort. And joining us today, just in time, Storycon's resident political pundit, Tito Raul Llamas. Magandang hapon, Ami, at lahat ng ating tigapakinig. Galing kasi ako sa ibang planeta, sa Ito na naman tayo. Mindanao Avenue, sa Quirino Highway. So, Isa sa mga planeta mo. Sabi niya just in time kasi literally 1 minute to go. Saka Oy, siya dumating. marami kaming tatanong sa iyo mamaya. Yes. Huwag kang tatakas-takas. hindi ko sigurado kung may sagot ako. Meron yan. So let's bring in Ami na, Philippine Star Editor-in-Chief, Ami Pamituan. Hi, Ami. Hi. Bakit ibang planeta yung Mindanao Avenue? Ang layo dito. Puro traffic. Mga 2 oras. Traffic na uli. Quirino Highway, traffic. Mindanao, traffic. EDSA, ang pinaka-traffic. EDSA. Hindi katulad ng iba na galing Kala ko sa dumaga South. dun sa ano eh. Kala ko nagpirma ka dun sa ano, yung Book of Condolences. Hindi, Ami, Meron kasi... na, binuksan na eh. Hindi, pupunta ako roon next month para doon sa conclave. Siya mismo. Siya magpapatawag ng conclave. Siya mismo magdadala ng Book of Conduct. Sana abutan ko pa si Joby. Pero tingin ko may isang tiga rito, pupunta rin yata. Sino? Si Gretchen? Hindi nga daw eh. Bakit? Si Cheryl na pupunta. Okay. Okay, so since we're on the topic, meron pang Ang kwento ni ano eh. meron pang mga confirmed world leaders going to the funeral on Saturday. Apart from Presidents Trump and President Marcos, we've got confirmation from President Macron so far, President Zelensky, pati si Prince William of Britain representing his father. Parang Pilipinas, no? Pag burol, pati yung mga kaaway mo dumadalo. Tapos siyempre, everything will be... It's going to be the biggest gathering of world leaders in a while. When was the last time a lot of world leaders gathered like this, right? Dahil naging global icon si Kwan eh. Yeah. Si Pope Pope Francis. Francis. Hindi katulad ng mga ibang pope na mas internal eh. Ito mas outward looking. At saka yung OPA. Anong OPA? Ikaw, di ba? Ikaw yung OPA? Ano pa? Mas internal kami. Ang panami kasi introvert, circumspection. Hindi kami nakikialam sa labas. Baka mapagalitan ng principal eh. Sorry, OPA, hindi yung OPA ng mga Koreano. Yung OPA ng Koreano is idol eh. Presidential Political Advisor. OPA pa nga. OPA pa. Office of the Hindi Opa. Presidential Advisor. Opa, Korean eh. Hindi lang na-appreciate dito na very subdued eh. Hindi nga. Hindi ko na-appreciate eh. Actually, walang nakaka-appreciate. Lungkot, di ba? Ba't wala kang fashion Di ka, buti nga umabot ka today. Kasi may yan pa rin yung fashion ni Kwan eh, di ba? Ni Ami. Subdued, no? Puti. Parang in relation sa Kwan,
sa pakikiramay. Oo, Ako, hanggang nakaitim burol ako. yan. Itim ba yan? Shades of black. That's shades of Hanggang blue. burol. Black yan. Oh. Black. No. Subdued ba yung mga nangyari sa politika dito? Okay, sa politics na tayo. Parang hindi. Right into politics. So, Kasi it's the big thing right now that's exploding all over Segue the kagad. place. Nakasegue kagad. I mean, you know what you're talking about, di ba? okay, so, maganda umpisa yung mo na. maganda yung ng Malacanang dun sa comment naman ni Vice President Duterte tungkol naman dun sa 20 a kilo rice Ang ganda ng palitan nila. Natatandaan ko, wag daw termite si Vice President saka wag daw crab. Di ba natatandaan ko nung tinawag na termite? Oo. Sabi kasi ni Vice President, yun daw 20 a kilo rice fit only for pigs and animals. Actually, Ami, iba pa yung naisip namin medyo makulay na pangyayari ngayong araw. Susunod natin yun. Ikaw naman, gusto mo lahat-lahat sabay-sabay. Puro itong away na to nakikita ko kasi. Kasi di nga sa headlines natin, si former VP Robredo has already endorsed Abalos and Pacquiao. And may pushback from some, may pushback from some, I don't know how many or I don't know how much, may pushback from some supporters of VP Leni. Ano ba gusto mo? Talakayin yan, yung nauna, yung Senate hearing sa mga trolls ng China. Teka lang, let's just recap. So, sabi niya, this is VP Robredo saying, Abalos has been our friend for a long time. We will vote for him in his bid for the Senate. And she also mentioned na tumulong si Abalos. He helped Naga City during Typhoon Christine last year. And she said that he went there several times to help. Sometimes quietly, he did it quietly daw. Si Pacquiao naman, Robredo said we will always be behind Mabuting tao daw. Manny Pacquiao. But these are statements coming from the candidates, meaning ang naglabas ng statement is Abalos and si Pacquiao. So we haven't actually officially heard from Vice President Leni Robredo. Pero, ayan, put it into context for us. Well, yung ganyang endorsement ay hindi party endorsement. No? That is an endorsement personally ni Leni. Ganyan naman siya talaga mag-endorse. But is there such a thing, is there such a distinction? Sa Pilipinas? Yes. Paano, halimbawa, itong sinusuportahan yung dalawang kandidato, si Bam at saka si Kiko, magkaibang partido yan. Tapos yung ibang mga partido na sinusuportahan sa party list, magkakaibang partido yon. No? So, but as the nominal head of the party, is she still the nominal head? She's the figurehead. Di ko sure. Dahil although she stepped down, technically. Ang presidente kasi si Edsel Tapos nung namatay si Edsel, hindi ko alam kung sino na pumalit. Pero alam ko, wala siyang official function doon. At malapit siya doon sa partido ni Bam, yung KNP. No? Kaya sa amin, sa partido namin, hindi pwede yun. Which is Akbayan. Pag nag-endorse ako, ay dapat official party decision yan. Halimbawa, yung pag-endorse ng Akbayan kay Heidi Mendoza took more than a month para i-process. Dahil usually we decide a year before election. Doon kami nagde-decide. Kaya nung pumasok si Heidi, medyo matagal na proseso. But in this particular case, sa ibang partido, hindi ko sigurado. May paghihimay ba yan? Really speaking, may paghihimay ba yan as far as, for example, the people who feel strongly for Leni and her team are concerned? May kaibahan ba yan? Anong ibig mo sabihin? May kaibahan ba yan na is it Leni or the party talking? Yes. Dahil nga sa uri ng party system natin dito. No? Halimbawa, Liberal Party, may mga members nila na bahagi ng majority, may mga members nila na bahagi ng minority, at yung party president nila, bago namatay sa Edsel, ay independent minority. No? Halimbawa, sa mga partidong katulad namin, imposibleng mangyari yon. Dapat isa lang. No? Kaya doon mo makikita ano yung kaibahan ng mga political parties, lalo na yung mga established political parties. Ang sigurado ko lang dito sa endorsement ni Leni, it's personal. Yun lang sigurado ko. Ikalawa, ay dahil personal, mahalaga sa kanya yung personal relationship. Halimbawa, si Pacquiao, natural yan dahil nung tumatakbo sila for president, kahit magkalaban sila, ang statement ni Leni ay
malapit na malapit siya kay Pacquiao at kung hindi siya tumatakbo, ang endorse niya si Pacquiao. So hindi siya surprising. Ang mga sabi niya kay Pacquiao, in spite ng mga criticisms kay Pacquiao, ang tingin niya, he has a good heart. No, yun yung statement niya. Kay Abalos, hindi ko sigurado. Although si Abalos ay several times pumunta kay Lenny sa bahay niya sa Naga. Yes, last year nabalitaan para namin magmano, para makipag-usap. Ang paliwanag ni Lenny ay meron silang relasyon nung siya ay secretary ng DILG para sa mga LGUs na tinutulungan ni Lenny. Yun yung kanyang paliwanag. Pero beyond that, hindi ko alam yung kanyang thought process. Hindi ko alam yung proseso sa partido niya na ang alam ko ay several, no? Kaya mas mahalaga si Lenny yung magpaliwanag. Bakit? Ganyan yung kanyang choice. Yung timing, hindi ba medyo off? We're just a little over 2 weeks out from the elections. Baka nga, ano to? It's a last push? Baka nga siya on eh. Dahil kung gusto mong matulungan, yung tingin mo ay last push. Dapat talaga last push. Pero yun nga, last push. but that's the point. Mababa si Abalos sa survey eh. So actually hindi pa siya wala nakapasok namang party dito sa atin. Remember, pati ang alyansa gusto nga ampunin si Bam saka si Kiko. Chismis lang. Actually, doon ako patungo eh. Could this be in any way a trade-off? Lenny endorses tong si Manny and si Abalos. On the other hand naman, baka ampunin. I wouldn't know. Dahil wala naman ako sa Alyansa Administration State. Wala rin ako sa LP tsaka sa KLP. So I wouldn't know. Pero if I can warrant a guess, there you go. If I can warrant a guess, no? Just a guess, no? Ay posible na may isa ron sa opposition dahil bakante malamang dalawa sa administration slate. Pwedeng isa sa opposition ay kunin niya. Hindi naman siya kukuha malamang sa opposition Duterte, di ba? So, yun yung isa. Ikalawa, pwede rin siyang kumuha dun sa dalawang independent ng isa. No? So, pwedeng may ganong klaseng elemento ito. Pero I wouldn't know. Walang yan. Hula lang yan. At wala yung basihan. No, whatsoever. It's your panditry. We're not asking your confirmation or ano. Basta mag-panditry. It's your panditry. Ibig sabihin. Basta connect the dots daw for us. Kala ko pansitry. Pare-pareho lang naman yung mga personal endorsement. Mga personal endorsement lang yan, di ba? Kahit naman si Sara Duterte. Bigla nagkaroon ng Duterte. Di ba? Yeah. Halimbawa, yung kay Sara, personal endorsement. Hindi yung endorsement ng PDP. As of now, ay hindi dinadala ng PDP laban. Yung dalawa. Neither Camille nor Aimee. Hindi officially. Hindi officially. That's true. Pero Bok, in many ways, some personalities are stronger than the party. In fact, some of the personalities are the party. Yes, pero yung party kasi, may mga kandidato sila na probably ayaw kay Aimee at saka kay Camille, no? Especially kay Aimee. Inarticulate naman yan publicly ng mga PDP laban. So, kumbaga compromise na rin to na parang, okay, siya na lang mag-endorse, but hindi nila aampunin. At saka si Sara, hindi miyembro ng PDP. Hugpong siya. But let me put it this way. Sige, let me put it this way. Kasi I've seen some pushback already from some Lenny supporters na parang, we're for you but we don't want that. May ganun eh. So, is it possible, number one, is it possible that this will snowball into something negative? Not just for Lenny, kasi Lenny naman is running locally eh. But for the candidates that are being pushed by Lenny, the other candidates that are being pushed. I doubt it. Dahil merong mga tututol yan, halimbawa dun sa pink-yellow base, pero baka meron ding susunod o meron ding papayag. No? Kaya hindi natin alam until makita natin sa isang survey yung ganong klaseng data. Kaya bottom line or balance sheet ay paborito doon sa dalawa. Dahil hindi naman sila iiwanan. Dalawa, Abalos and Pacquiao. Yes, hindi naman sila bibitawan nung BBM base no? Pero pwedeng madagdagan sila doon sa pink at saka yellow na hindi negative yung tingin sa endorsement. No? Siyempre, may mga hindi susuporta, pero in the balance sheet, pabor sa kanilang dalawa. No? Papabor ba ito kay Bam sa kay Kiko? Ang in-endorse naman kasi ni Lenny ay apat na kandidato.
no, si Kadodoy, yung sa pakisama, isang magsaysay awardee na mangingisda. Kasama nyo sa yung mahilig magbiro. yung kasama nyo sa Christmas convoy sa West Philippine Sea, etc. Tapos si Heidi Mendoza, tama, si Bam at si Kiko. So, hindi naman masyado dahil aabot lang naman ng 6 yung ine-endorse niya. No? Hindi naman siya makakabawas kay Kiko at saka kay Bam. Baka nga yung supporter ni Abalos at saka supporter ni Pacquiao ay tumulong din kay Bam at saka kay Kiko. No? Who knows? No? Kaya ang mahalaga ay in the last 2 weeks, mahalaga yung ganitong klase yung mga push. Dahil dagdag yan hindi yan bawas. Maliban doon sa team-i-team, parang nabawasan. But nag-house to house nga sila. Pacquiao did a house-to-house campaign with Robredo sa Naga nga. Ito na nga yung last minute push. Pero yung pushback from the Kakamping base, so-called Kakamping base, ano yung root cause nito? What's the it's ideological. They don't see Pacquiao and Abalos as the same. Tingin nila kay Pacquiao at kay Abalos na sa administration. No? Kaya may mga pushback din diyan. Pero hindi ko alam gaano kalaki yung pushback, gaano kalaki yung suporta. Inuulit ko ay dahil yung pink at saka yellow ay hindi naman talaga traditionally sumusuporta kay Abalos at saka kay Pacquiao. Kung ano man yung makukuha ng endorsement ni Lenny for them, value added yun. No? Value added yun. So, yun yung mahalaga. So, that's it. This is a last push for the campaign. Nothing more. Walang horse trading behind the scenes. I wouldn't know. I wouldn't know. Ako naman kasi ay, anong tawag mo? Panditry? Tatawag niya. Whatever that means. No? Tayo naman ay... Pundits engage in panditry. Okay. Di ba may bago na tayong Commentators title? engage in commentary. Tawag ni Ang ibig sabihin lang naman dyan, no? In-embellish nyo lang yung nanghuhula. Actually, nanghuhula lang yan. In-embellish nyo lang, tinawag nyo yung political pundit, political pundit, na yung mga gano'n. Nabubugin tayo. Di ba may bago na tayong title, KP? Anong KP? Yung bigay ni Ronald Holmes. But anyways. Yan pa si Senator Tolentino. So yung ikatlo na tatalakayin ko, siya na yung tumalakay. No? Pero yung isa na iwan natin kanina, no, balikan natin mamaya. Let's bring in our guest for the day, Senator Francis Tolentino. We have him on Zoom or on the line? Sir, Senator, thank you for joining us. Okay. Hi, Senator Tolentino. Magandang hapon po sa inyong apat at sa inyong mga tigas-wala. Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon, Senator. Good afternoon, Sir, medyo marami nagulat dun sa sinabi ni Secretary Malaya dun sa inyong hearing kanina na na may information operations, I think that's the way he put it, diba? Information operations, or at least indicators or indications of information operations yung China dito sa Pilipinas that may be directed or targeted at the elections. But let me start off with that, sir. Would that in itself be illegal or yes, unusual? Definitely, that's una pa lang, kahit sa United Nations Charter, Article 1, violative na yon, yung friendly neighborliness relations between states and blah, blah, blah. So, yung panghihimasok na yun na na-uncover natin, simula pa kahapon, papunta dun sa hearing kanina, ay talagang pasuklam-suklam kasi all walks of life ay apektado. May mga nagpapanggap na teacher, may mga nagpapanggap na sundalo, may mga nagpapanggap na estudyante, OFW, tapos kasama sa national conversation, giving their own political views or what have you. Pero there's falsification involved. Pilipino. Ay, ganun nga po. At meron na mga kaso na file. Kung i-relate nyo doon sa Palawan 5, yung espionage, kung i-relate nyo doon sa nahuli sa El Grande sa Subic, yung i-relate nyo doon sa nahuli sa San Antonio Village sa Makati. So, lahat po ito connected So, yun po, may mga kaso naman na file na. Pending na po sa Regional Trial Court. Sorry, let me take a step back, Senator, for the benefit of our viewers who haven't been following the story kasi nag-pivot tayo kaagad. So, in your hearing earlier, one of the biggest findings was that the Chinese embassy in the Philippines contracted
PR firms here in the Philippines. For instance, a Makati-based marketing firm to spread pro-Beijing narratives and to attack those who support the Philippines' position in the West Philippine Sea. It is clearly a troll operation. So troll farm talaga sila and influence malign operations. Tapos may present ka din mga evidence like a check that was made out to the tune of 930,000 pesos? 930,000 pesos made out. The PR firm is called Infinitus. Tapos, kwento mo sa amin, Senator, how these came to be, how you uncovered the evidence, and what makes you so sure that they are, doing what you say they are. Yeah, ebidensya naman. Nakita niyo yung mga screenshots na pinakita ko kanina kung ito-flash yung sa screen. And we call this now MyFi. Malign influence, foreign interference. So, lahat po ng ginagawa natin, pati yung pag-hack, aminado yung pag-hack ng DICT, DOST, at ibang malalaking ahensya, nagpapatunay na nakikialam sila directly sa ating national conversation. At ang purpose ito, hindi lang to influence the discussion, but to really attack the government and pursue their vision of making the Philippines a province of China. Senator, hindi ba output ng Senate hearing nyo yung investigahan at possibly kasuhan itong outfit na ito? Dahil ngayon ako nakakita ng isang kontrata na clearly nakalagay yung troll operations, no? Correct, at yung mga tinanong ko na ng mga legitimate PR firms, hindi nila kilala ito. No? Kaya very suspicious. Sabagay, yung pangalan pa lang, Infinitus. Malaki po yung opisina nila sa Makati. Kung palagay ko, meron ng media nagpunta doon at kita niyo naman pati yung cheque na i-present ko kanina. At marami pa kong iba, hindi na lang natin na kahaba na yung kasi pangalawang araw na po ito ng hearing. Yung una kahapon yung mga drones na forensics na karugtog po ito yung kanina. So nagpapatunay ito na malawakan talaga yung panghimasok sa ating lipunan ng China, malawakan po yung panghimasok sa ating policy making personalities, bodies, at lahat po ng meron silang interest ay talaga pong napapasok nila. Na-uncover din kanina, meron din silang espiya na doon sa loob ng mga ahensya dahil mas madali yun. Senator, anong pwedeng gawin natin ngayon? Ipapatawag niyo ba yung may-ari ng Infinitus? Saka anong criminal case or kung anong kaso ang pwedeng i-file sa kanila kung sakasakali? Opo. Meron po tayong antiquated law, yung Commonwealth Act pa to, 616, na nandun po yung espionage. Meron din pong maliliit na provision sa revised penal code. Pero noong araw pa kasi yung mga batas na yan, kaya yung tenor niyan, wala pa naman mga social media noon, ibang klase pa ang espionage noon. Literally talagang yung cloak and dagger. Magkikita, hulog yung sulat sa bote, sa sigarilyo. Yun po yun noon. Kaya may mga kaso na nasampahan. Itong sa Infinitus, hindi ko na lang natanong kanina yung Securities and Exchange Commission, parang iba yung representative na pinadala nila, iba yung kahapon. Kaya siguro may mga administrative proceedings din ng SEC kung paano babaliwalain yung kanilang SEC registration, among others. Yung mga cyber law natin, walang na-violate ba sa ganyang klaseng operation? That's a disinformation operation, trolling. Wala bang papasok under the new laws? Yun nga po yung gusto nating gawin ngayon. Nakapag-file na ako ng panukalang batas noong patong February patungkol dito. Bago pa ito nagkahulihan itong mga Sambales, itong Palawan file, may na-file na po akong panukalang batas. So, unfortunately, naka-break ngayon, kumpanya. So, hindi po ito natalakay. So, siguro, pagbalik na nasa top tier ito ng pag-uusapan dahil mahalaga pati educational system natin. Kung nakakalungkot pag binuksan natin, nakakalungkot sabihin na gusto talaga nila na maging mahirap lang tayo.
So, sir, I get where you're coming from. Sorry, can I just ask you, follow-up lang kay Ami. Sir, kung hindi ipapatawag si Infinitus or if you're not able to get a hold of them, what about the Chinese embassy? Will you require a response from them? No, they have this sort of diplomatic immunity. You cannot summon them. But tingnan natin kung ano yung, kasi 2 araw na to, hindi na rin ako nakakapangampanya. Dahil dito na napunta, humaba na, kaya siguro bukas hold muna. Tingnan natin kung ano yung react. May magre-react definitely if it's not the Ministry of Foreign Affairs in Beijing. Itong Infinitus. Sir, I'm looking at what you were referring to kanina, yung Commonwealth Act number 616. This was passed in June 1941, before World War II, basically. You mean we have nothing more updated than this? Yan na nga eh. Sabi ko, wala tayong batas. Yung mamanman, pagtitik-tik sa mga base militar, wala pa yan. Hindi pa natin nababago yan. Tumaan po yung Cold War, hindi naman natin naranasan yan. Hindi rin natin na-consider siguro na pagdating ng ganitong panahon ay meron ng mga teknolohiya na nagagamit, kagaya ng mga drone na nilabas ko kahapon, nakukumand pala yung sa satellite, lumulutang para mag-transmit sa China at marami pang iba. Okay. Kailangan din kasi natin maunawaan that for the past 80 years, ngayon lang tayo nakaranas na isang foreign power invading our territory. Kaya alam ko nung senador pa si Senator Panfilo Lacson ay gusto na niyang gumawa ng batas tungkol diyan, tungkol sa espionage. Dahil nga sabi niya masyado nang malayo yung existing na batas natin na ginawa pa nung World War II. Kaya napapanahon lamang na i-review at gumawa ng naaangkop na batas tungkol sa espionage. Opo. Yung final ko po, updated na po yun sa penalty. Kasi pati po yung non-bailable, yung ibang offenses, considering that this involves national security. Kasi ngayon, bailable, lalabas din sila. Kaya napakaluwag para sa mga ganitong uri ng kriminal na makalabas ulit. Okay. Senator, tungkol dito sa nabanggit nyo na Palawan 3, yung hinuli at pinagsuspetsang mga espiya, bakit medyo tahimik yung ating Department of Foreign Affairs? Just 2 days ago, may nag-launch ng movement to free the Palawan 3, no? Palayain sila. Pero bakit parang yung gobyerno, after maglabas ng statement before, ay medyo tahimik na? Wala bang balak yung committee nyo na pressurein yung ating Foreign Affairs Committee na magbigay naman ng mahalagang pressure sa China tungkol dito? Pwede po gawin yun, pero siguro ito, alam naman ng diplomacy, baka napasok din sila sa mga, alam ko, isa sila sa mga nahack yung DFA. So, yung mga pagkilos din ginagawa sa loob dyan ng China, doon man sa mga pamunuan nila, sa yung mga troll, kasama po yan. At siguro kinukonsider nila yung 3 Pilipino na hinuli rin ng estudyante, taga Palawan, na nandoon po sa China. So, lahat po yan na binabalansa. Iba na pong pupukilos ang diplomatic communities. Ami? Senator, I'm really surprised na wala tayong batas na against trolling, ano? Kasi meron na rin mga pinailan ng kaso ang NBI na related naman sa dissemination ng fake news, disinformation, malicious information. Wala bang papasok man lang doon sa mga bagong batas na yon para kung sakasakali, medyo malakas yung penalty? Opo, covered na yun po yung final kong batas yung Senate Bill 2175. Covered na po lahat yan. Pero updated na po yan. Kapantay na po yan ng ibang mga European countries. Sir, if you don't mind, pero yung existing ngayon, wala? Yung existing law natin ngayon sa cyber? Yung pa rin dati. Opo. Yes, sir. Yung ano po, yung classification of documents, restricted, confidential, yun po dati nakalagay po yung sa Steel Cabinet Kaya nakalagay doon, ito yung restricted, ito yung confidential. Ngayon, nasa cloud po lahat yan. So, iba na ngayon ang treatment dapat yan. Sir, in your bill, sir, in Senate Bill 2175, how exactly do you define trolling?
Kasi, sa Pilipinas kasi, big sabi mong trolling, medyo malawak yan eh. Pwedeng nangiinis ka lang. Nangiinis ka lang, pwedeng namubola ka lang. Katulad ng political fund. Si Ed po, lagi yan nato-troll. Parang si Ronald dito. Alam niyo, freedom of expression Yes, sir. is coming from a person. And if that person is not a person per se, hindi po freedom of expression yon. Halimbawa po, 100 troll na nagsalita pare-pareho, inatake ka, hindi na po freedom of expression yon. Yung right to free speech, right to express his views, is attached to a person, not a troll, not a fake person. So, mahaba po ito, hindi po ito nadidiscuss sa Senado, pero I'm sure all of this will be tackled. Yeah. Yes, sir. I understand, sir, naman what you mean. Pero on the other hand, sir, people also have the right to adopt pseudonyms or to take on. I mean, you have people who have other names in their Facebooks. They're not necessarily trolls. They may just be people who'd rather be anonymous. I mean paghihimay lamang po. Kasi there are different kinds of trolling, I suppose. There's trolling that has to do with national security. There's trolling that has to do with the personal attacks and all that. I wonder lang how exactly we are going to define these things as far as... It will be defined. It will be defined. Again, the anchor here will be the constitutional position on freedom of expression. But expression, again, is given to a person, not even an artificial intelligent component has that right. So, yung ating Universal Declaration of Human Rights, yung po ay para sa tao, hindi para sa fake na tao. Yeah. Senator, sorry, last question na, and we're being told to wrap up. But 30 seconds lang, very quickly, how is your campaign going? Hindi naman yata secret that you are, struggling a little bit in the surveys. Ano po yung strategy natin? Dagdag sa tanong mo, dahil last na kasi. Senator, clearly, almost 90% ng mga botante ay critical or anti dun sa invasion ng China sa ating territory. Pero pag pinapanood ko si Presidente Bongbong, parang siya lang yung nag-i-scale up sa ganitong klaseng atake at pag-link nito sa mga Duterte. Bakit yung ibang mga senador parang hindi ine-echo yung ganitong klaseng atake ng Presidente sa mga Duterte in relation sa China? Di ba dapat mag-scale up na laban sa mga kandidato na pro-China? So first part is yung campaign strategy niyo, Senator, and then second part, why aren't more of the candidates speaking out against the pro-China candidates? Siguro po, takot sila sa China. Yun naman sa akin, kanina na-uncovered din na merong favored candidates sa China na bahagi ng disinformation na kasama po ako doon sa mga talagang tinatamaan na kung ano-anong mga pinagsasasabi na hindi mo na kayang sagutin. So this all influence a voter, a potential voter. Lumalabas ito karamihan ng survey period na. Sabi nung NSC, bumabaha yan. So they have records to prove this. So again, everything, conditioning of the mind, lahat po ito, infiltrated po, hindi lang yung ating cyberspace, kung hindi, pati po yung ating living room, pati yung ating pong kahapagkainan. So China really wants to have a victory here without us putting a fight, but we won't allow that. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you so much for your time today. Thank you, sir. Senator Francis Tolentino. Thank you, Senator. You are watching Storycon on One News. We just need to take a very quick break. We'll be right back. Stay with us. We've got developing news and the stories behind headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. And I'm Regina Lay. Still with us, Ami Pamintuan of the Philippine Star, and Ronald Llamas, a resident political pundit. Let's now get the latest from the Vatican, where Pope Francis is lying in state. We have One News editor Joey Francisco live on the ground. Joey, anong bago dyan? Bonjour mga kapatid. Bonjour. Buongiorno, actually. Buongiorno. Mali. Para lang meron pa ako. Bonjour. Parang ibang lugar yun. Anyway, buongiorno mga kapatid. Anyway, I was talking to Ma'am Ami while we're on the break. I was updating her tungkol dun sa number of people na dito yesterday. Nagkaroon na ng official tally kasi or official at least estimation ang Italian police dun sa dami ng taong pumila kahapon sa first day ng visitation or public viewing for Pope Francis. 25,000 as of mga 11 p.m. Rome time yan. Pero
nung time ng cutoff na yon, ang haba pa ng pila ng mga tao hanggang doon sa at least a block away from the Basilica. So in-extend nila at umabot hanggang 6 a.m. Di ba 12 midnight lang ang cutoff nila, Ed, pero na-extend until 6 a.m. at marami pa rin doon nakapila, pero nag-break lang ng 1 hour, nag-resume ng 7 a.m. dito sa Roma yung visitation. Napakaraming tao, pero expected naman daw talaga iyon, mga kapatid. Job, kailan darating dyan si President Trump? Ang alam ko, well, hindi ko alam sa kanya, pero alam ko magsa-start na tomorrow, magdadating ng karamihan doon sa mga VIPs at in-expect na yun, kaya medyo parang kung sa police visibility, mas marami ngayong police around the area. At yun na nga yung report ko, as of kagabi, na-set up na yung lugar kung saan yung mga VIPs or yung mga world leaders kung saan sila uupo. Naka-set up na rin doon sa harap nung Basilica yung uupuan ng mga members of the clergy. At dito naman sa crowd, ina-anticipate nila dito sa Del Coliseo, yung main road na nakikita lagi doon sa mga shots ng Vatican. Kahapon, it's wide open. Diretso lang ang pasok ng mga tao rito. Pasensya na umuulan. Pero ngayon ay naglagay na sila ng mga barricade. Parang yan, yung kahabaan na yan ay para mahati na kung saan yung palabas at papasok, especially at maging masyadong stricto this coming Friday and Saturday. So very interesting kasi, Joby, yung pagpunta niya ni President Trump dahil ang alam ko, tinawag niyang Antichrist si Pope Francis na the worst thing you can call a Pope. No? Kaya tignan natin kung gaano siya kapayos pagpunta niya dyan. No? Kaya very interesting yan. Tingin ko. Pero alam mo naman si Trump, may habit din siya of backtracking, di ba? Pero so, sinabi niya dati, ang hirap kasi backtrack yung Antichrist. Ano may backtrack yun? Or i-downplay niya na, he'll pretend he never said it. Well, there have been those who have been parang si Vice President Sara. Hindi naman daw niya sinabi yung assassination. Jovi, ang dami-daming Pilipino dyan. I think the biggest population in Europe ng OFW. Meron ba silang binabalak na activity, especially for ito na nga, yung funeral and in the coming days na magkakaroon ng yung pasyam, no? Okay, so mamami, totoo, maraming Filipinos dito, at karamihan sa nakausap ko yesterday ay taga rito sa Roma at sa mga karating lugar. At ginawa na nila yung pagbisita kahapon because na-anticipate na nila yung dami ng tao starting, today, hanggang sa lalo na kapag nag-Friday at Saturday. Pagdating sa mga activities, sinabi lang sa atin ng mga kaparian na nandito at nagtutulong, sinasabi nila ay tuloy-tuloy yung mga rosary activity. Joby, ano yung inasang paghihigpit dyan magmula bukas sa Seguridad Lalo? Okay, sa ngayon nakikita ko hindi pa ganun nakita ko may nadala mga pulis although may mga areas na hindi pwedeng daanan. Unlike yesterday na wide open kahit saan pwedeng pumasok. Ngayon ay may ganun na. At ang alam ko, there will be a briefing this afternoon dito sa Roma para malaman yung mga rules at mga protocols starting Friday. Friday pa lang maghihigpit na. Job, mamimit mo ba yung... Kagabi, nakapasok ka, no? Sabi mo kayo, mga media, can you tell us more about it? Anong atmosphere doon sa loob ng Vatican? Okay. Saka anong ginawa ninyo? Ang kapansin-pansin doon, Mama Ami, ay talagang sa labas medyo maingay, may noise talaga doon sa pila, Pero once pagpasok mo doon sa center door na tinatawag nila, ay parang may half na dating. Pero napakahaba ng pila pa rin from that entrance hanggang makarating dun sa papal altar na tinatawag saan nakalagay yung mga labi ni Pope Francis. So siyempre bawal mag-ingay, pero we were there to cover lang. So nasa second layer kami imbis dun sa talagang nakapila.
So we just saw some emotional pilgrims or devotees or mga Katoliko na nandito to visit. Pero actually mabilis lang doon kasi merong nag-a-usher na parang dadaan lang talaga sila. Kaya lang sa sobrang dami talaga ng tao, hindi maiwasan na kahit mabilis yung turnover doon sa harap ng altar, mahaba pa rin talaga yung pila, Ma'am Ami. Job, meron na ba kayong schedule para i-meet yung ating dalawa out of 3 voting cardinals na dadalo sa conclave? Dahil alam ko parating ngayong gabi dyan si Cardinal Ambo David at si Cardinal Advincula. Umalis sila early morning today. Alam mo, Ronald, before pa ako umalis dyan, nagsulat na ako, lalo na kay Cardinal Tagle. Pero wala pa maski yung mga kasama ko media dito ay hindi pa sila sumasagot for any appointment. Actually, buti ko nga ipagpaliban ng parang isang cycle yung flight ko paalis kasi alam ko makasabay ko si Cardinal Tagle if ever sa flight. Pero wala. Fully booked so kailangan mo nang kunin kung ano yung flight na meron at available. Pero yes, nandito siya at talaga expect tayo na darating yung iba. Pero tuloy lang sa pangungulit kami dito. Mangungulit kami dahil kailangan natin silang ma-interview. Lalo na at magsisimula na yung period of mourning and we want to know kung ano activities nila after yung funeral this Saturday. Next time na may problema ka sa flight, tawagan mo lang ako. Dahil hindi kita matutulungan. Pero pwede siyang pagdasal, gano'n. Okay. Hanggang kailan ka dyan, Joby? Depende kay Patrick Paes, Mr. Ronald. Okay. Paano? Papunta kasi ako dyan next month. Hindi ko alam kung aabutan pa kita. After elections Iba tayo. Iba yan ang naka-duty for... Basta stages itong funeral, tapos yung morning, the days of mourning, tapos yung conclave. I think we're strategizing dyan along that schedule. Dahil ko nandiyan ka pa, pwede kong ayusin yung mga appointments mo. Nagre-request si BCP, wag daw i-push ng mga Pinoy si Tagle. Baka daw hindi siya haharap ngayon. Yan din yung panawagan ng mga pari dito na mga Pinoy. Sinasabi nila na let's not even talk about that muna because pwede ba yun munang funeral and the 9 days of mourning tsaka napag-usapan yung the politics of the conclave he will make after all that. He will make himself very scarce si Cardinal Tagle dahil ayaw niya ng controversy. Pag i-google mo nga yung pangalan niya ngayon sa YouTube, naku, kalahati nung lalabas, puro negative. Walang positive. Talagang mayroong... operation niya against him. Meron talagang operation na katayin siya. No? Matitindi nagugulat ako. Talagang very antagonistic yung atake. Very sophisticated, katulad ng kinakwento mo kahapon. Okay. Ed? Okay. Yes, Reg. Ito na si Joby. Okay ka na. Job, pakihawi na lang yung daan bago ako dumating. Sige. Ang pipigilan ko muna yung ulan, para sunshine pag nandito ka na. Ano kasi Moises? John the Baptist. John the Baptist. Hawiin yung daan. Hawiin yung Red Sea. Tatamaan na kayo ng kidlat. Sige na. Milagroso talaga itong pwestong to. Okay. But yung Novem Diales na minimension mo kahapon doesn't start until after Saturday. It only begins after the funeral. They only called it, sabi nila, it will start officially after the funeral. Although, ang pagkakaintindi natin initially was it starts the day after the day of the death. Yes. Pero hindi pa pala. Halos lahat ng coffee shop dyan sa paligid ng Vatican, mga Pinoy. Yung wait staff. Wala ko napuntahan na coffee shop dyan na hindi Pinoy yung mga nandun. Yung mga waiters, yung mga cashier, lahat nandun. Mga Pinoy. Pero nakakita na... Kaya pwede ka humingi ng discount Pwede ba siya magbigay ng discount? Magkano yung senior citizens discount mo, gano'n? Pwede ba dagdagan mo Pwede mo bang dagdagan yung keso sa sandwich? Dagdagan. Pwede bang dagdagan yung... Mabait daw yung mababait daw na yung bayaran ng Italian. Mabait talaga. Sabi ng mga namit ko dyan ng mga Pilipino. Daling kausap. Gusto nila, Pwede bang lakihan mo yung tinapay? Lalakyan, ganyan. Pwede bang dagdagan mo ng ham? Dadagdagan. Alam mo ni mga style ni Ronald. Lalo na kung kulang ka sa euro. Di ba? Pakiusap pa. On the one hand, meron siyang Learjet. But on the other hand, humingi siya ng extra peso. Dagdag ng Yung Learjet ko siya, elite.
Lagi ko mas tama yun, yung nangihingi ng libre. Oo. Kahit na meron siyang jet na nakaupo sa hangar. Ang babait na mga Pinoy dyan, halos kwan dyan, 300,000 halos yung mga Pinoy dyan. Bawat kanto. The biggest nga in Europe. The biggest. Kasi nga gusto dapat nila sasabihin dyan. ni Joby, saan ba ko iiwas dito na maraming pickpocket? Sasabihin sa'yo. Kahit saan naman, you have to be careful. Hindi, si Gretchen, hindi careful eh. Lalo dyan. Sa Italy, actually. Kasi ang daming tao all the time. Ang daming tao all the time. Bagay, Arneo yun, si Gretch, kaya nasalisihan. Okay. Pag guste, hindi ka mapipickpocket dyan pag tika-Ubel. Kasi kayo nandurukot, ganun. Alam yung estilo. Sila yung nandudukot. Uy, Ubok, ikaw nagsabi mga Don Bosco, pwede pa. Pero yung mga... Ayun na tayo. Si Ronald po yan, si Ronald. Oo. Tama na yung school bashing kasi mapapagalitan tayo. Hindi, yung mga pickpocket dyan, meron silang kwan eh, Arneo detector. Ito, tarahin natin. Bip, bip, bip. Nakakuha sila si Gretchen. Okay. Pag si Gretchen, wang-wang na yan. Wang. Okay. Wow, yung tao. Teka lang. Wala rito pinag-uusapan natin. Kaya nga, tsaka doon pa tayo mag-end eh, no? Thank you. We are being told to wrap up. Thank you so much for joining StoryCon today. Gusto niya. Amin Pamituan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, Ronald Llamas, a resident political pundit. Join us again tomorrow, 4 p.m. for StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time.